Amen? Isang pinagpalang linggo po sa buhay po ng bawat isa. Ngitian nga po natin yung katabi natin. Sabihin nyo, blooming ka ngayon. Amen. So, salamat po sa Lord dahil may araw ng linggo. Mula po Lunes hanggang Sabado, tayo po'y kanyang iningatan, ginabayan, pinagpala. So, ipakita po natin kung gaano tayo nagpapasalamat, kung gaano natin ina-appreciate ang kabutihan ng Lord. Ngayong araw na ito, siya po ay ating pasasalamatan, papupurihan, sasambahin. Amen po. Ang sabi nga po dun sa gasgas na po yung Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahin mo lang siya. Makikita mo, himala sa buhay mo. Umaangat ka na pala. Nasasolve na pala yung problema mo. Gumagaan na pala yung buhay mo. Yun lang po yung susi. At sabi rin po dyan dun sa aklat ng Samuel, siya yung pwedeng magbaba ng tao at magpaangat sa buhay ng tao. So, saan pa po tayo pupunta kundi sa Panginoon? Di po ba? So, palakpakan po muna natin ang Lord. Amen. So, ngayon po tayo po ay magsitayo. Pangunahan po tayo ni Sister Cyrene sa opening prayer. Tuning ang buhay na namin ang magpuri at umawit sa iyo. At hindi kami magsasawa, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa iyo. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa bawat araw. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Di ako magsasawang purihin ka. Buong puso at lakas, minamahal kita. Awitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus, purihin ka. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang katapatan mo walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Di ako magsasawang purihin ka. Buong puso at lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus, purihin ka. Di ako magsasawa, purihin ka.
ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka, Panginoong Jesus. Purihin ka, Panginoong Jesus. Purihin ka. Hallelujah. Hallelujah, Father, O Lord. We glorify your name, Father. We praise you, O God. Salamat, salamat, Panginoon, sa buhay, sa kalakasan, O God. Maraming salamat, O God. May araw ng linggo, ginising mo kami, minulat mo ang aming mga mata, Father. Binigyan mo kami muli, Panginoon, ng hininga upang mapapurihan ka, mapasalamatan ka, at madakila ka ngayong araw na ito, O God. Maraming salamat, Father God, sa buhay na ganap at kasiyasiya. Salamat, O God, sa mga biyaya, sa mga pagpapala, Lord, na natatanggap ng buhay ng bawat isa. Tunay, Father God, na Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng pagpapala. Ikaw ang Diyos na sumasagot sa aming mga panalangin. Kaya, Lord, maraming salamat po, O God. And Lord, salamat din, Panginoon, sa mga pagsubok na aming pinagdaanan. Salamat, Panginoon, Ikaw ang matibay naming sandigan. Ang iyong mga salita, Panginoon, ang matibay naming pag-asa, Father God. At tunay, Lord, na salamat sapagkat hindi mo kami iniwan, ni pinabayaan man, O God, sa anumang panahon, O God, anumang pagkakataon ng aming mga buhay. Tunay kang tapat, Father God. Tunay kang sapat, Panginoon, sa aming mga buhay. Kaya, Lord, maraming salamat, O God, sa nakalipas na 6 na buwan, O God, na patuloy mo kaming iniingatan, na patuloy mo kaming ginagabayan, pinoprotektahan, O God. Maraming salamat, Father God, dahil, Panginoon, nakikita namin ang kabutihan mo sa every season, Panginoon, ng aming mga buhay. Kaya, Lord, taus-puso kaming nagpapasalamat, taus-puso kaming nagpapakumbaba, O God, at sa oras na to, Father God, inaamin namin na hindi kami karapat-dapat, na kami ay nagkakamali, O God. Ngunit salamat, Panginoon, sapagkat Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kapatawaran sa buhay ng bawat isa, O God. Right now, Panginoon, nagpapakumbaba kami, nagpapalinis kami sa iyo, Panginoon. Linisin mo ang aming mga puso, linisin mo, Panginoon, ang aming mga buhay, O God. Lord, inaamin namin, Panginoon, na kami ay nagkasala, kami ay mga nagkamali, Father God. May mga naisip man kami na sabi, O God, nagawa, Panginoon, na hindi naging kalugod-lugod sa iyong harapan. Right now, Father God, linisin mo ang buhay ng bawat isa, O God, upang maging karapat-dapat kami, Panginoon, sa iyong banal na harapan, O Lord. Lord, we glorify your name, Father. We praise you, O God, sa oras na ito, Panginoon. Patuloy, O God, na kumikilos ka sa buhay ng bawat isa, O God. Ang iyong mga anghel, Panginoon, ay naririto, Panginoon, sa simbahan na ito. Ang iyong banal na spirito ay aming nararanasan. Ang simbahan na ito, O God, ay punong-puno, Panginoon, ng iyong dugong banal, O God. At Lord, right now, Panginoon, lahat ng gagamitin mo, use them, Father, mightily, powerfully, effectively, O God, for your kingdom alone, O Lord. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, O God, sa bawat gagamitin mo, lalong higit, Panginoon, sa magbibigay, O God, ng mensahe, O God, sa magdadala, Panginoon, na sariwang kapahayagan, O God. Lord, right now, Panginoon, mag-speak ka sa buhay niya, O God. Anoint him, Father God. Itago mo lamang siya sa iyong likuran, O God, at langisan mo ang kanyang mga labi. Lahat ng lalabas sa kanyang mga labi, Panginoon, ay magdadala ng panibagong pag-asa, magdadala, Panginoon, ng panibagong kalakasan sa buhay ng bawat isa. Patuloy kaming lalakas, O God. Patuloy na lalalim ang relasyon namin sa iyo, O God. And right now, Father God, hindi aksidente, O God, kung bakit naririto ang buhay ng bawat isa, kung bakit nakikinig ang mga nasa live stream, Father God. Lord, may gagawin ka sa buhay ng bawat isa. Ngayon, Panginoon, kumikilos ka sa buhay ng bawat isa, O God. Lord, ano man ang desires ng puso ng buhay ng bawat isa, ano mang burden, Panginoon, na pinagdadaanan nila right now, Panginoon, may ginagawa ka sa buhay nila, O God. We speak life, Father. We speak blessing upon blessing to our lives, Father God. Sa buhay ng bawat isa, Panginoon, nagsasalita kami ng biyaya. Nagsasalita kami, Panginoon, ng pagpapala. Ang buhay ng bawat isa at ang pamilya ng bawat isa, Father God, ay dumadaloy ang pagpapala at biyaya na nanggagaling sa iyo, Lord. We speak joy, Father.
We speak hope, Father. We speak strength, O God. We speak healing upon healing, O God. Lahat, Panginoon, ng may karamdaman, O God. Lahat, Panginoon, ng dumaranas, Panginoon, ng mga sakit, O God. Be healed in Jesus' name. Mentally, physically, O God. Right now, Panginoon, may pinapagaling ka. May inaayos ka, O God. We speak freedom upon freedom, Father God. We speak joy upon joy, O God. And we speak victory upon victory, O God. Kami ay nagtagumpay na sapagkat ang Diyos namin ay nagtagumpay na. Kaya Lord, maraming salamat. Nawa, Panginoon, mapasaya namin ang iyong puso ngayong umaga na ito, O God. Tanggapin mo, Panginoon, ang taos-puso namin pasasalamat at pagpupuri. Sa iyo ang lahat ng pinakamataas na papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi na, Amen. Amen! Handa na po bang magalak at umindang ang anak ng Diyos na buhay? Amen! Bigyan nga po natin ng isang malakas na palakpak ang ating Diyos na buhay dahil tunay nga tayo lubos na pinagpala. Tayo tagumpay na at magtatagumpay pa. Hallelujah! Kaya
Ika'y mabuti, ika'y tapat at dakila sa lahat. Yes, Jesus. Hallelujah. Wala kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Minsan pa kapatid. Wala kang katulad.
kamanahan sa puso at damdamin. Ika'y mananatiling walang hanggan ang galing mong pag-ibig. Natakbuhan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawin nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo. Ako'y natakbuhan ng iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawin nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo hanggat ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan ako'y binago ng pag-ibig mo. Hanggat ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Hanggat ko'y ikaw, O Diyos, hanggat ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan ako'y binago ng pag-ibig mo. Hanggat ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Ako'y natagpuan. Yes, Jesus, ang iyong pag-ibig ay dakila. Ika'y tapat at sapat sa aming lahat, Panginoon. Kami iyong pinalaya na. Kami iyong pinagtagumpay na, Panginoon. Yes, Jesus, buong puso kami aawit sa iyo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Yes, Jesus. Ako'y natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila.
iyo ang papuri at pasasalamat, aming Diyos, aming Diyos. Kaluwalhatian at karangalan, alay sa'yo, alay sa'yo. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo sa iyong lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Yes, Jesus, narito ang aming buhay, Panginoon, upang magpuri, magpasalamat at magdakil ang pangalan mo, Jesus. Panginoon, gamitin mo sa iyong lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo sa iyo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Tulad po, O Diyos, ng aming inawit, doon sa krus, pinalayaan niyo po kami. We speak freedom sa buhay po ng bawat isa. We speak freedom sa lahat ng nakakonect sa website na ito. We speak freedom sa mga nakikinig ngayon pong umaga. Thank you po na kami po yung nagpapakumbaba po sa inyong harapan. Kinakailangan kayo po palagi madakila sa aming buhay. Kami po ang mababa. Dahil nakakahinga po kami, nakakalakad po kami, kami po ay nakakakita, nakakarinig kami. At isa pong pribilehiyong mabuhay kami sa mundong ito. Thank you sa ipinahiram yung buhay sa amin na ito po ay nagagamit namin sa pagsamba, sa pagpupuri at paglilingkod po sa inyo. Salamat sa kapangyarihan po ng Banal na Espiritu na siya pong patnubay sa aming buhay. Not by might nor by power, but by the Spirit, says the Lord. We speak live sa lahat ng nakakonect ngayon. Kanina pa lamang sa pasimula ng gawain, diniklara na namin ang tagumpay. We declare that Jesus is Lord over the world. We declare that Jesus is Lord over the Philippines. We declare that Jesus is Lord over body of Christ, over our family. O Diyos, salamat po. We are blessed. We are anointed. We are appointed. We speak strength. Ngayong umaga, walang lalabas dito na hindi nyo pinagpala, pinalakas. Maging doon sa nakikinig, thank you po sa lahat ng kabutihan nyo sa aming buhay. Karapat dapat kayong purihin, dakilain. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, glory to God. So, praise God. At good morning po sa ating lahat. Dito po sa naririto, maging sa Nueva Ecija, may mga nakikinig po sa atin doon sa family po ni Dr. Fred, ni Nanay Belen. So marami po nakakonect sa atin ngayon sa iba't ibang probinsya, maging sa Amerika.
So, shout out po dyan sa dito po sa Abu Dhabi, sa Korea, sa Japan, sa Saudi Arabia. Yung mga kasama natin doon dati sa Saudi Arabia. So, sa lahat po ng ating mga followers, viewers, good morning po sa ating lahat. Good day. At salamat po sa inyong patuloy na pag-share sapagkat marami pong maabot ang salita ng Diyos. Ano ho? We speak salvation sa bawat pamilya ng bawat isa. Ano ho? Sa lahat po ng nakakonect sa lugar pong ito. So ngayon pong umaga, ang topic po natin ay stay free in Christ. Ano ho? So, napakaganda po ng ating inawit. Sabi doon ay, doon sa krus, tayo po'y pinalaya. Amen? Kaya palakpakan po natin ng Diyos sa kabutihan natin. We are free. At salamat sa music team. No, ang isang taong malaya ay excited magpuri yan. No? Kasi may relasyon ka sa Diyos. Eh. Amen? Sabi nga doon sa awitin, anumang panahon, pupurihin kita, dadakilain kita. Amen? So, yun po yung mga may intimacy. Ano ho? At yung mga may intimacy sa Diyos na malalim, kapag kami pinagdadaanan yan, takbo agad yan sa secret place. No? Alam nyo po, doon siya lalakas eh. Alam nyo po, tanungin nyo po ako kung bakit. Ang totoong nagpapalakas sa atin, pagka dumating po yung spiritual dryness, ang nagpapalakas talaga sa atin ay yung tinig ng Diyos. Yung instruction ng Diyos. Yung rema. Marami tayong mapapakinggan na salita, pero meron talaga rema eh. Pag sinabi rema, yun po yung tumutugon dun sa mga katanungan natin, yun ang nakakasundot o nakaka-address talaga doon sa totoong nating kalagayan sa buhay. Ang tawag doon, Rhema Word. Amen? Ito ay in-energize ng Holy Spirit. May power po ito. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi po rito ay stay free in Christ. So, manatili tayong malaya kasi pinalaya na tayo eh. Amen? Sabi po rito sa Galatia 5:1, malaya na tayo dahil pinalaya na tayo ni Kristo. Kaya magpakatatag kayo at huwag nang palipin pang muli. Amen? Ang sumulat po nito ay si Apostol Pablo na nakaranas ng kalayaan mula kay Kristo. Dating mamamatay tao. Dating ang buhay ay walang takot kanino man, maimpluwensyang tao. At mataas ang posisyon sa lipunan, pero nung ma-encounter niya si Jesus, siya po ay naging dakilang tagapayo, tagapagturo, at mahigit po ng kalahati ng New Testament, puro po si Pablo ang sumulat po niyan. Amen? Magmula po dun sa Roma, sunod-sunod po yan. Amen? Dahil sa pinalaya siya ni Kristo. Kaya, ganun din tayo. Tayo po ay, kagaya po ni Pablo, tayo malaya na. Kaya, magpakatatag tayo at huwag nang paalipin pang muli. Amen? Hello? Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi dito, how to stay free in Christ. Paano ba tayo mananatiling malaya? Kasi pwedeng malaya kapag linggo. Pero pagka Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, ay iba ang lakad ng buhay mo. Hindi naman lahat. Di ba? Ang totoo pong malaya, hindi lang ang araw ng linggo, saan ka man na, sa ibang bansa ka man, narito ko man, ay pinoprotektahan natin yung kalayaan na pinagkaloob sa atin ni Kristo. Kaya nga maranasan natin pag isang tao malaya ay kapayapaan, kakontentuhan, kalakasan. Kasi yun po yung naidudulot nun eh. Kasi yung presensya po ng Diyos, yun po yung nakapagpupuno eh. At yun ang nagbibigay sa atin ng ganap na kalayaan. Amen? How to stay free in Christ. Number 1 po ay, sabi po rito ay,
Total submission to Christ. Ito may hindi po bago ano ho. At itong mga verse na babanggitin ko, puro si Pablo ang sumulat nito Amen? Personal experience niya Amen? Even sa buhay ko, naranasan ko po ito. Kaya nakaka-relay po ako dito. Maging tayo. Ano ho? Ang sabi dito ay total submission to Christ. Kung napansin niyo yung kanta, di ba? Kay Kristo walang talo. Amen? Laging panalo. Kaya lang, sabihin niyo po, kaya lang, ito ang gagawin natin. Total submission to Christ. Actually, it is finished na Kaya nga sabi doon sa kanta, doon sa cross, pinalaya na tayo Amen? Kaya naman ito po yung advice ni Apostol Pablo. At yung lagi niyo po narinig, sabi po rito, kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialin ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal, at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mang-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti na kalulugod at ganap na kalooban niya. Pagka buong buhay natin, wala tayo ititira, isinuko natin sa Diyos, total submission. Yun ang totoong malaya Kasi, sa mundong ito, kung sino yung master natin, yun po yung aalipin sa atin. Amen? Ano man bagay na pinahahalagahan natin kay Kristo, yun ang master natin. Yun natin sinusunod. Amen? Nakakita na po ba kayo ng isang aliping tao? Wala siya magagawa. Di ba yung mga alipin na binili? Halimbawa, sa ibang bansa, wala silang gagawin kasi may amo sila. Wala silang gagawin kundi sundin yun. Amen? Yung master nila. At kasi bayad sila Pero diba, biniharan tayo ni Kristo sa krus. So dapat po, ang master natin ay si Jesus. Amen? Hello? Palakpak po sa Panginoon. Alam niyo po, ito yung isang kwento, ng isang lalaking may mansyon. May isang lalaki na may mansyon. Ang mansyon po niya ay may 10 kwarto. Isang araw, kumatok po ang Panginoong Hesus at pinagbuksan naman ang Panginoong Hesus. Sinabi niya, doon po kayo sa guest room. Sabi niya doon sa Panginoong Hesus, doon po kayo sa guest room. At habang nasa guest room naman ang Panginoong Hesus, isang gabi, kumatok naman si Satanas. At sinira yung mga gamit sa mansyon. Amen? At sinabi ng lalaki kay Jesus, bakit hindi niyo po pinigilan at sinaway si Satanas? Ang sabi ni Jesus, sabi mo, sa akin dito lang ako sa guest room. Kaya masarap ang tulog ko. Hindi ko alam na may nakapasok na maninira. Amen? Pagkatapos sinabi ng lalaki kay Jesus, sige po, yung 5 kwarto sa itaas ay sa inyo na po. At yung 5 kwarto sa baba ay ako na po ang bahala. Amen. So, yun, ibinigay kay Jesus yung sa itaas, 5 kwarto, at yun namang sa lalaki ay sa baba. Pumasok na naman si Satanas. At sinira ang mga gamit sa 5 kwarto sa baba. Amen? Kinaumagahan, sinabi ng lalaki kay Jesus, bakit hindi niyo po pinigilan si Satanas na sirain ang mga gamit sa baba? Ang sabi ni Jesus sa lalaki, ang sabi mo, yung 5 kwarto lamang sa itaas ang sa akin at bahala ka na sa baba. Kaya napasarap uli ako ng tulog. At hindi ko alam na nakapasok na naman si Satanas kagabi. Ang sabi ni Jesus, hindi mo naman ibinibigay sa akin ang susi ng buong bahay.
Subukan mong ibigay sa akin ang susi at ako ang bahala. Kaya ibinigay ng lalaki ang susi kay Jesus. Amen? At sinabi, kaya na po ang bahala sa aking mansyon. So, binigay na kay Jesus yung lahat ng susi. At sinabi ni Jesus, ano ho? At, pagkatapos may bigay yung susi, isang gabi, dumating uli si Satanas. At kumatok. Amen? So, ang nagbukas po ay si Jesus. Sinabi ni Jesus kay Satanas, sa akin ang mansyong ito. Lumayas ka at wala kang karapatang manira sa mansyong ito. So, lumayas po si Satanas. Amen? So, ano po ang makikita po natin doon? Ang mensahe po rito ay, kasi yung parte ng katawan natin, marami itong kwarto eh. Amen? Marahil lang isinusuko lang natin sa Diyos ay, amen? Yung pwedeng kamay lamang. Amen? Hello? Pero yung mata ay hindi. Di ba? Hindi kagaya po ng lalaking may-ari ng mansyon. Hindi niya ibinigay yung susi. Hindi niya ipinabahala lahat kay Jesus. Kaya may entry point si Satan. Pero nung ibinigay na yung lahat ng susi, grabe, laya si Satanas. So mahalaga po ito kasi ang pinag-uusapan dito ay suko natin yung buong buhay natin. Kaya nga, ang totoong kalayaan, total submission to Christ. May mga bagay pa tayong hindi sinusuko. Kaya, hindi talaga makakilos ang Diyos. Hindi talaga tayo malaya. Tapos, ang dami nating hinihingi sa Diyos. Ang dami nating gustong mangyari sa buhay natin. Pero ang Diyos ay merong condition sa atin eh. At sabi nga po ni Rick Warren ay, i-offer mo ang buong buhay mo. Huwag kang magtitira. Kasi nilikha niya tayo para mahalin siya. Nilikha tayo ng Diyos para paglingkuran siya. Kasi kung may mga part na hindi natin maisusuko, doon may doorways ang kalaban. Lahat po eh. At proving ko na po yan, subukan nyo. Amen. Dito at saka doon sa ibang bansa. Walang access. Kasi ngayon, kung hindi naman maliban lang na ipahintulot ng Diyos, kasi ang Diyos may timing, pero mahalaga, ibinigay mo na lahat. Pinaubaya mo na lahat. Lord, kayo nang bahala mag-drive ng buhay ko. Suko ko na ito sa iyo. Amen. Hindi na po ako babalik sa dati kong buhay. Amen. Hindi na ako manunood ng mga pornography. Yung mata ko, para sa iyo na. Amen? Hindi na ako makikipag-compromise sa mundo. Hindi na po ako makikiayon sa mundo. Hindi na ako maglalasing. Hindi na ako magbibisyo. Hindi na ako mamumuhay sa gawa ng laman. Hawakan mo, tulungan mo po ako. Sinusurrender ko sa iyong buhay ko. Kasi, alam ko wala akong magagawa eh. Ang sabi po sa John 15 verse 5, wala tayong magagawa kung tayo po hiwalay sa Diyos. Amen. Kahit anong gawin natin pagsisikap, kahit anong gawin nating mga plano at lakad. Di ba sabi nga po doon sa Kawikaan 19 verse 21, ang tao maraming iniisip, maraming pinaplano, binabalak, pero ang kalooban pa rin ng Diyos ang magaganap. Bakit? Hawak niya ang buhay natin. Amen? Ngayon, para mapadali yung purpose ng Diyos sa atin, ay total surrender. Ito yung maraming beses ko na pong binabanggit. Marami na rin po kayong narinig. Hanggat hindi natin nagagawa ito. Kaya, yung value, yung galaw ng Diyos, depende sa pagtugon natin sa Kanya. Walang close sa Diyos na pinabayaan ng Diyos. Walang close sa Diyos na hindi iningatan ng Diyos. At walang close sa Diyos na hindi dininig yung prayer. Alam niya po palagi yung makakabuti sa atin.
Ngayon, yung bawat kwarto sa ating puso, ipaubayan natin sa Diyos yan. Minsan mahirap tanggalin. Amen. Susubukan ka nga ng Diyos eh. Kay Abraham nga anak eh. Di ba? Sinusubukan lang ng Diyos kung kayang ihandog ni Abraham si Isaac. I-offer. Masakit yun kasi kaisa-isang anak nung time na yun. Pero nung nakita ng Diyos na kaya pala ni Abraham, sabi po ng Diyos kay Abraham, wag mong patayin si Isaac, wag mong i-offer yan. Amen? Nakita ko na ang puso mo, kaya mo, sumunod. Amen? Kaya doon tinawag ang Diyos na Jehovah Jireh. Lumingon ka at meron doon pong tupa na yung sungay ay nakasabit sa sanga at yun yung ini-offer. Kasi minsan itetest tayo ng Diyos yung puso natin. Tandaan nyo, ang Diyos lagi sa puso nakatingin. Kasi tayo po may mga personal na kahilingan. Minsan itatama muna ng Diyos yung ating puso. Hanggat yung lakas natin, hanggat yung pong kakayanan natin, hanggat yung may natitira na tayo pa rin ang nagmamaniobra, medyo may mga failure po doon. Pero pagka ipinaubayan na natin sa Diyos, Lord, kayo na po ang bahala. Ginawa ko ng lahat. Lord, ginawa ko na po ang lahat. Nag-effort na ako, gumastos na ako, ibinigay ko yung oras, dinidisiplina ko ang sarili ko, sinisikap kong lumakad sa katwirang, kabanalan. Kaya kayo na po ang bahala. So doon kikilos ang Diyos. Pag yung hindi mo na kaya. Kaya nga, not by might nor by power, but by the Spirit, says the Lord. May power po yung surrender. Ano ho? Yun po yung susi. Kagaya po ni Pedro, di ba? Si Pedro po ay, bagaman ito po yung sulat ni Pablo, nung magkaroon siya ng relasyon sa Diyos, nung magkaroon siya ng encounter, sabi niya ng Diyos kay Pedro, ano kasi siyempre dinisciple niya, inilagaan niya. Sabi niya doon sa Mateo 16:19, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahintulot sa langit. So, grabe ano ho. Alam niyo po, lagi niyo ito narinig sa akin, surrender life is a power for life. Surrender life is a conqueror life. Amen? Surrender life is a overcomer life. Yan po yung mangyayari kapag nakasuko ang buhay po natin sa Diyos. So may tatlong bagay dito. Total submission to Christ brings, number 1, authority. Amen? Si Pedro, kagaya natin, si Pablo, kapag sinuko mo na ang buhay mo sa Diyos, meron po itong binibigyan tayo ng authority. Binibigyan sa atin ng susi. May kapangyarihan tayo. Hindi natin kakayaning talunin si Satan pag hindi tayo total surrender. Kasi doon siya bubutas eh. Ikaw nanonood ka pa ng pornography. May ginagawa ka pang, may mali pang relasyon kang ginagawa. Amen? So, doon ka kukunin ni Satan. Amen? Yun ang gagamiting butas. Pero kapag sinusunod mo talaga, sinuko mo ang buong buhay mo sa Diyos, ang sabi po sa Santiago 4:7, pasakop ka sa Diyos, salansangin niyo ang dyablo. Kasi total, pasakop eh. So, walang kapangyarihan ang namang kaaway. Hello? May authority. Doon po, ang authority doon nanggagaling sa surrender eh. Kaya, total submission to Christ brings authority. Number 2, total submission to Christ brings liberty. Pag sinuko mo ang buhay mo sa Diyos, ang kapuspusan ng Banal na Espiritu, ang Holy Spirit, siyang mag-guide sa iyo. Kaya minsan yung Holy Spirit napipighati, nagigrave. Siyempre, di ba? Sabi po sa Ephesians 4:30, huwag nating pipighatiin ang Holy Spirit. Kasi ang Holy Spirit po, yan po yung nagsasabi kung tama o mali ang gagawin natin. Kaya minsan parang may conscience tayo, may kinukumbik. Huwag mo gawin yan, mali yan. Huwag mo gagawin yan. Huwag kang pumunta sa website na yan.
Huwag ka makipag-compromise. Huwag mong iinumin yan. Ang karaniwan po kasi pagka hindi tayo total surrender, hindi tayo marunong magno eh. Doon sa nakukompromise tayo sa mundo. Ganyan po ako nung araw. Dahil wala akong spiritual power eh. Wala akong relasyon kay Kristo. Wala akong lakas. Kaya kahit ako'y lasing na, kapag tinagayan ako ng barkada ko, iinumin ko yun. Ayaw ko mapulaan ng tao. Ayaw ko may masabi sa akin ng tao. Kahit ayaw ko, gagawin ko yon. Bakit? Tatakot ako sa tao eh. Ayaw ko mawala ng kaibigan eh. Pero pagka nakasuko ang buhay mo sa Diyos, dapat marunong kang magno sa mali. Amen? Doon gagalaw yung binabanggit diyan, liberty. Ang sabi po doon sa 2 Corinthians 3:17, if the Holy Spirit is with us, there is liberty. Kapag ang Holy Spirit ay close sa atin, may kalayaan tayo. Ito po, alam ko hindi ganun kadali, pero kailangan na naman dito disiplina. Kailangan puspos ka ng prayer, may word of God ka. Kailangan may spiritual power ka. Kasi pag mahina ka, kakainin ka talaga ng mundong ito eh. Wala naman nakakakita, hindi naman alam ni brother, ni sister. Nakikita tayo ng Diyos. At saka personal po kasi yan eh. Aapekto sa iyo yun. Magkakaroon ng tinatawag na maglulos yung consecration mo, maglulos yung anointing mo. Kaya papasok yung spiritual dryness. Parang wala ka ng ganang manalangin, wala ka ng ganang sumamba, wala ka ng ganang magbasa ng salita ng Diyos. Bakit? Nagigrave po yung Holy Spirit. Kasi po, tandaan niyo po, lahat ng salaman hindi po nagtatagal yan. Pero yung sa Espiritu nagtatagal. Ang sabi po sa Roma 8:6, ang namumuhay ayon sa laman, mag-aani ng kamatayan. Spiritual death po yan. No, pero ang namumuhay ayon sa Espiritu, mag-aani ng buhay na walang hanggan. Kaya may miracles eh, kapag nasa Espiritu tayo. Bagaman tayo po'y nasa laman, ang katawan natin ay body, soul, and spirit. Pero pwedeng mamuhay tayo sa patnubay ng banal na Espiritu. At yun po yung gusto po ng Diyos sa atin. Amen? Para maging overcomer tayo. Suko sa Diyos. Kaya minsan, kailangan na may disiplina. Minsan, kailangan mo pang mag-ayuno para madisiplina mo yung sarili natin. Kailangan bumaba tayo sa presence ni Lord. Kasi ayaw na natin sa kasalanan eh. Kaya nga sabi doon sa text natin, pinalaya na kayo ni Kristo. Magpakatatag kayo, huwag nang paalipin pang muli. Binibigay naman ng Diyos sa atin ang solusyon eh. May spiritual discipline. Huwag kang makiayon sa mundo. Ang puntahan mo ay presence si Lord. Sa ako ba matatagpuan ng presence si Lord? Palaksin mo, intimacy mo. Alagaan mo yung altar mo. Yung relationship sa Lord. Pumunta ka sa secret place. Pagbasa ka ng Biblia. Pumunta ka sa fellowship. Amen? Kasi hindi mo kaya nag-iisa. At minsan, sasabog na lang. Yung problema mo na dapat ay naipagpe-pray. Kaya nga lagi ko sinasabi, pag ang isang problema, tinakbuhan mo, hahabulin ka ng 2 problema. Pero kung yung isang problema ay ipinagtapat mo sa Diyos, sinuko mo sa Diyos, bahala ka na, aayusin ni Lord yun. At tandaan niyo po, na tayo naman, wala naman perfect eh. Kaya tayo'y naririto, binabago tayo ng Diyos. Doon po sa mga nakikinig. Tayo'y patuloy na binabago ng Diyos. Pero hindi nangangahulugan na tayo po ay hindi nalalakad sa katuwiran. Amen? Sinisika pa rin nating lumaban. Amen? Kasi ang sabi po sa 1 John 3:9, ang mga anak ng Diyos hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Tutulungan naman tayo ng banal na Espiritu para ma-overcome natin yun. Amen? Hello? Palakpakan po natin ang Diyos. So, kailangan po natin yan. Kasi po, di ba, sabi nga sa Kawikaan 28 verse 13, ang nagkukubli ng sala ay hindi mapapabuti. Ngunit kahahabagan ng Diyos yung nagbabalik loob at nagsisisi. O di ba, kung ikaw ay naakusahan ng dyablo, ikaw ay mahina, makasalanan ka, hindi mo kaya. Reviewin mo. Ang sabi sa Roma 8:1, ang sino man nakipag-isa kay Kristo, hindi na hinahatulang maparusahan. Pinalaya na ako ni Kristo. Amen? We are washed by the blood of Jesus. Pero tayo nagsisikap na lumakad sa katwiran. Doon kumikilos ang Diyos. Hindi naman talaga kaya natin eh. Kahit sinong pastor, bishop, hindi tayo perfect, pero iba yung lumalakad sa katwiran. Iba yung nagsisikap, lumaban.
dinidisiplina natin ang sarili natin, nagpapalakas tayo sa Diyos, gusto natin ma-empowered palagi ng Holy Spirit, kasi nasa mundong ito tayo. Pag malakas tayo, malakas ang pamilya natin. Kapag ka manager ka, malakas ka, lalakas yung nasasakupan mo. Kung guro ka, lalakas yung mga estudyante mo. Amen? Ano man ang iyong may mga hinahawakan kang tao, makain na. Pag empowered ka, dadaloy pababa yun. Kasi kung ano po, kung ano lang meron tayo, yun lang ang pwede nating maibigay. Amen? Kung ano lamang po yung ating masasagap, makukuha sa Diyos, yun ang pwede natin ibigay. Amen? Pero, ang susi, total submission to Christ. Amen? Brings authority, liberty, victory. Grabe, di ba yung inaawit natin kanina? Sabi po kanina, nung inaawit po natin ay kay Kristo, walang talo. Totoo po yun. Amen? Pag minsan po ako pupunta sa ibang lugar, ginagamit ko po yan. Minsan, sasalubungin po ako ng maraming aso. Sabi ko, Lord, anak mo ako. Pinapatahimik ko mga asong ito. In Jesus' name. Tumatahol sila, pero hindi nila ako madikitan. Amen? Subukan niyo po. Gamitin niyo yung authority. Lord, ako'y anak mo na. Pinadala mo ako dito. Alam ko kung bakit ako nandito. Walang sandata ng kampo ng kadiliman ang pwedeng gumapi sa akin. Any power. Amen? Nasa ilalim ng aking talampakan. Ang sabi niyo po sa Colossus 2:15, sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, nilupig niya na ang pinuno ng sanlibutan ito. Di, magtatagumpay ka. Kasi ang buhay Kristiyano, digmaan. Sabi mo sa katabi, digmaan. Hindi pwedeng pakiyut-kiyut lang. Hindi po pwede yun. Hindi pwedeng yung pakiyut-kiyut lang ang buhay Kristiyano. Kailangan talaga mandirigma. Sa panahon pong ito, ngayon po, iba po ang takbo ng mundo. Lalamunin tayo ng mundo pagka hindi tayo aware, hindi tayo maingat. Ngayon, di ba ngayon marami ng scam, marami ng mandarayan tao. So, mahal natin sila. Pagpalain sila ni Lord, sana makakilala sila sa Lord. Amen? Makukompromise tayo. Pero kapag tayo ay nasa patnubay ng Diyos, bibigyan tayo ng Diyos ng discernment spirit. Ma-identify natin kung sa Diyos, yung kausap natin, kung ang bagay na ito ay sa Diyos. Pero ang Diyos ay nagmamahal. Gusto po ng Diyos iligtas ang lahat ng tao. Hindi siya nagko-condemn. Naparito siya para palayain ang tao. Amen? Kahit sino. Kasi ang Diyos po excited sa future natin. Hindi naman sa nakaraan natin. Kasi wala pong papasa sa atin. Kung titingnan niya yung nakaraan natin. Mahalaga, nagpapatuloy tayo. Lumalaban at gusto magtagumpay. Kaya nga, total submission to Christ brings authority, liberty, victory. Kaya po tayo nagiging overcomer. Palakpakan po natin ang Panginoon. So ano po yung number 1? Para mapanatili natin ang kalayaan kay Kristo, total submission to Christ. Number 2, consistency in serving God. Kailangan nagpapatuloy. Sabi mo sa iyong katabi, kailangan nagpapatuloy. Hindi humihinto. Minsan, wala naman, talagang hindi tayo babate sa pakiramdam. Kasi iba yung pagsubok natin kahapon, iba ngayon. Iba nung June, iba ngayon July. Iba ang labanan natin noon, iba ngayon. Pero, iba rin yung anointing noon, iba rin ngayon. Tutumbasan ng Diyos yan. Kaya hindi tayo dapat babate sa pakiramdam. Ang babatayan natin ay yung relationship natin sa Diyos, yung salita niya. Ano bang sinasabi ng salita niya? Kasi minsan maranasan natin na parang pagod tayo. Pero tuloy ka lang. Parang ang physical mo may problema. Basta tuloy lang. Baka pagpunta mo sa gawain, doon ka papagalingin ng Diyos. Baka doon ka papalaksin. Amen? Tignan niyo po si Pablo. Si Pablo ito yung mula sa teksto, yung mga points natin. Sabi po ni Apostol Pablo sa Philippians chapter 3, verse 14 to 16, nagpapatuloy nga ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. Sabi niya po doon sa verse 15, ganyan ang dapat maging kaisipan nating mga matatag na sa pananampalataya. Grabe, ano ho? Kung hindi ganito ang inyong pag-iisip, ipapaunawa yan sa inyo ng Diyos.
verse 16. Sabi po rito sa verse 16, ang mahalaga ay ipagpatuloy natin ang ating natutunan. Sabi mo sa katabi, ipagpatuloy natin ang ating natutunan. Number 2, consistency in serving God. Tuloy, hindi hinto. Kasi kahit po si Paul, ang dami niyang pagsubok. Naranasan niya makulong, naranasan niyang mawasak ang barko, naranasan niyang matuklaw ng ulupong, naranasan niyang usigin, bantaan ang buhay. Kaya sabi niya rito sa 2 Corinthians 4:9, sabi niya po rito, pinag-uusig kami, ngunit hindi nawawalan ng kaibigan. Ano yan? Ano pa, paki-plus? Yan. Pinag-uusig kami, ngunit hindi nawawalan ng kaibigan. Na ibubuwal, ngunit di tuluyang na ilulugmok. So, sa buhay po natin ay wala naman pong exempted. Lahat tayo ay may kanya-kanya pong laban sa buhay at naranasan natin minsan yan. Si Paul nga sabi niya, naibubuwal pero hindi tuluyang nailulugmok. Nadara pa pero bumabangon. Sabi mo sa katabi, bumabangon. Amen. Alam niyo pa, si Charles Spurgeon, yung patotoo niya, ito po ay sikat na preacher sa England. Siya po ay pinag-uusapan sa mga Bible school. At siya po ay maraming kumokopya ng kanyang sermon. At itong preacher na ito, grabe ang anointing nito. So, pero siya po ay nakaranas din ng spiritual dryness. Amen? Nakaranas siya ng spiritual dryness at siya po ay nagbihis at nag-decide siya na dumalo sa isang maliit na church. Kaya wala pong exempted pastor, bishop, kahit sino. Talaga minsan darating po yung spiritual dryness. So, nagbihis siya. Dumalo siya sa isang maliit na church. At pagdalo niya po doon ay merong young pastor na nagsasalita. At siya ay umupo doon sa kahuli-hulihan. At narinig po ni Charles Spurgeon na yung imini-message po noong young pastor ay yung sermon niya. Amen. Pinapakinggan niya po. At napansin po noong young pastor doon sa church na yung pinuntahan niya na ang nakaupo doon sa likuran ay si Charles Spurgeon. Nilapitan niya. Sabi niya, Mr. Spurgeon, sorry po kung ginamit ko po yung sermon niyo. Sabi po ni Charles Spurgeon, tuloy mo. Nasisiyahan ako. Lumalakas ako. Habang itinuturo mo yung mensahe. Grabe. Lumakas po si Charles Spurgeon. Narinig niya yung ginawa pala niyang paglilingkod, yung mga nasulat niyang libro na ginagamit ng maraming pastor, ginagamit ng maraming lingkod ng Diyos. Nung sa panahon siya ay nagkaroon ng spiritual dryness, nakinig siya, mismo doon sa itinuro niya, at siya po ay lumakas. Amen? Kaya talaga po na ito'y personal na testimony niya po. May libro po ito. At yan ay mabibili nyo sa mga Philippine Christian bookstore. Si Charles Spurgeon. Pero nakaranas din siya ng spiritual dryness. Amen? Kahit hindi naman kahit sino, di ba? Si Elias. Yun naman ay gasgas na dito. Na tumatalo ng napakaraming propeta, nag-iisa lang siya. Pero nagkaroon din siya ng spiritual dryness. Amen? Nagpapababa siya ng apoy. Pag hindi umuulan, nagpapabagsak siya ng ulan. Siya ay merong rainmaker anointing. Pero dumating sa punto na nanalangin siya na gusto na niya mamatay. Amen? Grabe. Grabe nga si Elias hindi magre-resign. Hindi na bale kung magre-resign lang. Ang kanyang panalangin, gusto na niya mamatay. Amen?
Pero, nag-intervene ang Diyos. Nagpadala ng anghel sa kanya. Nakatulog siya at ginising siya ng anghel. May dalang tinapay. Sabi niya kay Elias, gumising ka. Mahaba pa ang babagtasin mo. Hindi pa ako tapos sa iyo. Magpatuloy ka ng lakad mo. Wala pa ngang kapalit ka. Amen? Marami pa akong himalang gagawin sa iyo. Yun ang gusto ni Elias. Ang gusto ni Elias ay mamatay na. Pero ang gusto ng Diyos, huwag siyang mamatay. At hindi naman talaga siya nakaranas ng kamatayang pisikal. Siya ay ni-rapture ng buhay. Kaya iba yung plano natin, iba yung plano ng Diyos. The best ang plano ng Diyos. Ang gusto po ng Diyos ay magpatuloy tayo. Bahala siya. Amen? Sa ating mga buhay. Ano ho? So, inilagay ko po rito, ano ho? Di ba pinalaya po tayo ni Kristo? At ngayon, naglilingkod na tayo. Iba-iba yung ating mga background. Ano ho? Ako po ay dating dasinggero, dating drug addict, at napakarami ko pong bisyo nung araw. Pinalaya ako doon. Ano ho? Alam niyo po, doon sa mga Kristiyano na tumanggap na kay Kristo, pinalaya na. May babala po dito. Ano ho? Ito warning. Kasi ito po ay nakita ko, totoo ito. At marami na po ako napag-pray na ganito ang nangyayari sa maraming Kristiyano. Kapag sila po hindi nagpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Kasi may mga pinalayaan Diyos sa atin eh. Marahil ay nung araw ay marites ka. Pero ngayon nung pinalaya ka ng Diyos ay intercessor ka na ngayon. Di ba? Hello? Dati pwedeng killer ka. Kagaya ni Pablo. Ngayon ay bumubuhay ka na. Dati pumapatay ka. Amen? Pero ngayon bumubuhay ka na ng pangarap ng tao. So may mga pinalaya tayo. No? Ito, babala po ito. No? Doon sa mga, kung ngayon po may nakikinig sa live stream sa Pilipinas at sa ibang bansa, na dati ikaw ay in love kay Lord. Dati ikaw ay mahal na mahal mo sa Diyos. Napakaaga mo sa church para sambahin. Lagi kang dumadalo sa mga prayer works. Lagi kang dumadalo sa mga pagtitipon, cell group, at doon sa mga mentoring, sa mga seminar. Sobrang init mo. Amen. Hello. Kasi pinalaya nga tayo eh. Di ba yung totoo pong nakaranas ng kalayaan ay ganun. In love ka kay Lord. Ngayon, may mga pangyayari na dati po yung sila'y dati may init sa Panginoon na ang tawag doon backslider. Amen. Hello. Lumayo na sa Diyos. Ito po ang babala. Ano ho? Babasahin ko lang ito kasi ito yung isa sa nire-reveal sa akin ng Diyos. Kasi ang message namang ito, hindi para dito lang. Para sa buong mundo ito. Para makabawas man lamang ng problema ng 8 billion tao sa buong mundo. Kung may mga Kristiyano na dati nang may relasyon sa Diyos, naputol, at na iba, lumayo sa kalooban ng Diyos, at parang wala na silang nararamdaman. Ito po ang mangyayari. Wala na silang planong bumalik sa kalooban ng Diyos. Kasi po, pagka wala tayo sa kalooban ng Diyos, hindi po tayo magtatagumpay. Sinasabi po yan ng pinakamatalinong tao, si Solomon, na walang kabuluhan ang lahat ng bagay. Ang sabi niya, ang tungkulin ng tao ay matakot sa Diyos at paglingkuran siya. Kung di po ako nagkakamali, sa Mangaral chapter 12, verse 13 yan. Ang tungkulin ng tao, matakot sa Diyos, paglingkuran siya. Isang matalinong tao na nakaranas ng iba't ibang uri ng laro sa buhay, sa mundong ito. Bandang huli, siyempre, marami rin siya sablay, naisulat niya ito, Mangaral. Walang kabuluhan ang lahat. Ang tungkulin ng tao ay matakot sa Diyos at paglingkuran siya. Ngayon, babasahin ko po itong Mateo chapter 12, 43, 45. Ito po ang magiging kalagayan kapag ikaw ay may relasyon na sa Diyos. Anak ka na ng Diyos. Tapos umalis ka. Ito niyo po. Sabi po rito sa Mateo chapter 12, verse 43 to 45. Kapag ang masamang espiritu ay lumabas sa isang tao,
Ano? Kasi may pinanggalingan tayo eh. Nung araw po, yung espiritu ko, paglalasing, pagdadrugs, hindi ko alam na espiritu pala ng kaaway yon. Kaya pala nasasangkot ako sa iba-ibang kaguluhan. Tingnan niyo po, kapag ang masamang espiritu ay lumabas sa isang tao, siya'y gumagala sa mga lupaing tigang upang maghanap ng magpapahingahan. Kung wala itong matagpuan, ay sinasabi sa sarili, babalik ako sa tahanang aking pinanggalingan. Pagbalik niya at makita itong walang laman, malinis at maayos, aalis muna siya, magsasama pa ng 7 mas masama pa kaysa kanya at papasok sila at maninirahan doon. Dahil dito, ang kanya magiging kalagayan ay mas masama pa kaysa dati. Alam niyo po, kapag ikaw ay may relasyon na kay Lord, lalim mo na kay Lord, tapos umalis ka, ang sabi rito, mas masama ka pa kaysa dati. Kung ang dati umalis sa iyo ay 2 espiritu lang, halimbawa, pagdadrugs, paglalasing, o pambababae, o kung ano man bisyo, ang sabi rito, kapag tumalikod ka, pinalaya ka na ni Jesus, at bumalik ka sa dati, mas masama ka pa. Yung espiritong umalis sa iyo, magsasama pa ng 7. Kaya daw ang magiging kalagayan ng tao ngayon, mas masama pa. Marami, napatunayan ko na po yan. Totoo po ito. Kaya, encourage si Pablo, huwag kang susuko. May pagsubok. Amen? Nadara pa, pero hindi nailulugmok. Amen? O diba? Nalubog, pero hindi nalulunod. Amen? Bumabawi, bumabangon. Kasi mahirap po ito. Ito ibabala ko lang kasi, ito po pinag-aaralan namin sa spiritual warfare dito. Yung paano maka-impluwensya ang mga demons, paano sila pumapasok sa tao. Kasi nga, ang tao, pagka wala kang spiritual power, pag wala kang spiritual na lakas, hindi mo kayang talunin ang kaaway. Matatalo lang natin siya kapag total submission tayo kay Christ. Una. Pangalawa, pag consistent ang paglilingkod natin sa Kanya. Kasi may spiritual power tayo. Amen? Amen? Doon natin, kasi ang labanan, hindi laman. Tandaan niyo po, sabi sa Ephesians 6:12, hindi laman ang labanan. Hindi laman at dugo ang kalaban natin, kundi hukbong kasamaan ng masasamang espiritu sa himpapawid. Kaya nga sabi ni Pablo, isuot niyo ang belt of truth, breastplate of righteousness, gospel shoes of peace, shield of faith, helmet of salvation, sword of the Spirit. Gawin yung lahat ito sa pamamagitan ng panalangin. Yan, sandatang yan ng Diyos. Di ba? Yung lagi sinasabi niya sa atin, si Paul eh. Pero ito naman po ang encourage niya. No, sabi niya po rito sa 1 Corinthians 15:58 sa atin. Kaya walang hihinto. Sabi mo sa katabi, walang hihinto. Sa mga nasa live stream. Ito naman nasabi niya eh. May pangako ang salita ng Diyos eh. Ito niyo, sabi po ni Pablo sa 1 Corinthians 15:58. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa Kanya. Marahil ngayon, nagtatanim ka lang. Marahil ngayon ay may sakripisyo ka, may luha ka. Anih mo yan. Marahil ngayon, nasa panahon ka ng process. Pero lahat ng ginawa mong yan, nakalimutan mo na yan, hindi nakakalimutan ng Diyos yan. Parang yan ay kay Mordecai, nalimutan niya na yung ginawa niyang paglilingkod, paggawa ng tama. Isang araw, hindi makatulog yung hari. At nabasa sa kasulatan sa kaharian na may ginawang mabuti si Mordecai, kaya pinatawag siya. Doon pala ang nagkaroon siya ng promotion. Marahil nga hindi ka na-appreciate ni numan tao, magtiis ka lang. Sabi rito, hindi masasayang ang iyong pagpapagal. Isang araw, pag kasi ang nag-promote Diyos, wala makakapigil dyan.
Amen? Kaya nga, hindi lakas natin eh. Ilalagay ka ng Diyos sa tamang kapanahunan. Amen? Kung si David ay 15 taong hinahabol ni Saul, mabait pa rin siya. Amen? Nire-respeto pa rin niya. Pero isang araw, pag doon na ang kuha ng Diyos, ilalagay na siya doon sa kanyang destiny. Wala makakapigil noon. Palakpakan po natin ang Panginoon. So, ano po yung number 1? Para po mapanatili natin ang kalayaan. Total submission to Christ. Number 2, consistency in serving God. Magpatuloy, walang hihinto. Bawal huminto. Amen? Pwede magpahinga, pero bawal huminto. Amen? Number 3, always glorify God. Para mapanatili natin yung kalayaan, laging ang Diyos ang papurihan. Binigyan tayo ng talento para magpaaway, tumugtog. Galing kay Lord yan. Makapagsalita, makapagbigay, makapaglingkod. Isang araw, pag kinuha ng Diyos yung buhay natin, wala tayong magagawa. Amen. Kahit paanong meron tayo, sa sandaling mawala yan, hindi natin mapipigilan yan. Pero ang mahalaga, merong niyayakap natin yung relationship natin kay Lord. Amen. Sa panahon ng pagpapala, sa panahon ng pagsubok. Salamat, Lord. Amen? Kaya nga sabi po rito, 1 Corinthians 10:31, kaya nga, kung kayo'y kumakain o umiinom, o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa karangalan ng Diyos. Amen? Pumunta kayo dito, si Lord ang mapaparangalan. Amen? Bumili tayo ng sasakyan, si Lord ang mapaparangalan. Bumili tayo ng bahay, si Lord ang mapaparangalan. Binigyan tayo ng negosyo, si Lord ang mapaparangalan. Lord, partner kita sa business ko. Partner kita sa ipinagkatiwala mo sa aking ministry. Partner kita sa lahat ng bagay. Kapag hindi partner ang Diyos, sarili natin lakas, magpe-failure tayo. Sabi sa awit 127 verse 1, maliban na ang Diyos ang nagtayo. Walang kabuluhan ang lahat ng ating itinayo. Amen? Bakit? Ang Diyos ay may-ari ng langit at lupa. Kaya nga, lahat ng bagay, lagi nating ibinibigay ang papuri sa Diyos. Amen? At ang tunay naman na palataya ay huwag po tayong maghintay ng palakpak ng tao. Amen? Basta, ang gawin laan natin ay yung pinapagawa ng Diyos. Kung pinapalakpakan tayo, na-appreciate, salamat. Pero kung hindi naman ay salamat. Kasi ang buhay Kristiyano, hear and obey. Amen? Yung pinapakinggan mo yung gusto ng Diyos, ginagawa mo naman. Mame-maintain natin yan. Yan yung matatag. Hindi, kasi alam mo yung ginagawa mo, kaya mo ginagawa ang bagay nito, pinapagawa sa ng Diyos. Kaya mo ginagawa itong bagay nito para ang Diyos ang napaparangalan. Kasi pagka po pinilis natin ang tao, magme-maintain tayo. Magme-maintain tayo. Diba? Pagka hindi mo na na-please yung tao, pag hindi mo na na-puri, hindi mo na siya napasalamatan, naparangalan, magagalit sa iyo yun. Pero kung ipiniplease natin ay Diyos, Lord, ginagawa ko ito para sa iyo. Nananatili kang nakatayo, matatag, payapa ka, kontento ka. Saan ka man pumunta, wala kang kinatatakutan. Iyon ang totoong malaya. Amen? Kaya nga, stay free in Christ. Ang may alipin sa atin si Kristo. Nagre-respeto tayo sa mga tao, ginagalang natin ang mga tao. Pero ang sinusunod natin ay yung ipinapagawa sa atin ni Lord. Ito yung kanyang salita. At ang maganda example dito si Jesus. Last verse. Sabi po ng Panginoong Hesus sa John 17 verse 4, inihayag ko sa lupa ang iyong karangalan. Grabe na ho. Kaya nga tayo tinawag na Christian. Christ-likeness. Ibig sabihin, ang idol natin, si Kristo. Ang ating sinusundan, si Kristo. Tignan niyo po ang ginawa ni Jesus nung siya po'y nasa lupa. Sabi po rito sa John 17 verse 4, inihayag ko sa lupa ang iyong karangalan. Pinarangalan lang niya yung Ama. Natapos ko na ang pinapagawa mo sa akin. Amen. Ito po'y sinabi niya noong siya po ay malapit na pong bumalik sa langit. 33 taon siya. Sa krus, pinalaya tayo.
Tapos na ang mission niya. Di ba? Napatawad tayo, naligtas tayo. At ngayon ginagamit tayo ni Lord. Naunawa natin ang kahulugan ng buhay. Yung purpose niya sa atin. Pinanganak pala ako para mahalin siya, paglingkuran siya. Kaya ngayon pong umaga, ito po yung tatlo natin na pag-aralan. How to stay free in Christ. Number 1, total submission to Christ. Number 2, consistency in serving God. Number 3, always glorify God. Tayo po tumayo at awitin po natin yung huli nating inawit sa iyong papuri. Pasalamatan po natin ng Diyos. Ibigay po natin sa Kanya yung karangalan. Ngayong umaga, malakas na malakas ka. Amen? At nakakakain tayo, di ba? Wala tayo sa pagamutan. Kaya pag-pray natin mga nasa ospital. Pag-pray natin mga may sakit. Kasi kaya tayo walang sakit, para mag-pray, gamitin ng Diyos. Amen? Mag-expect ng life, mag-expect ng healing, mag-expect ng freedom, mag-expect ng salvation, mag-expect ng promotion, mag-expect ng blessing sa mga tao. Amen? Kaya parangalan natin ang Diyos. Sabi ni Juan Bautista, kinakailangan palagi siya madakila, tayo mababa. Sambahin po natin ang Diyos. Pasasalamat aming Diyos. Sipin mo, edad mo ngayon. Ilang taon ka na ngayon? Marahil, senior citizen ka na. Grabe. Matagal ka nang sinasamahan ng Diyos. Marahil, magulang ka. Di ba, ang dami mong nalampasang pagsubok. Ang mga anak mo ay nag-aaral. May napagtapos ka na. Kaya kahit pagsubok, pasalamatan natin. Hindi siya maaari magkamali sa purpose niya sa ating buhay. Sabi sa Jeremiah 29 verse 11, ako lamang ang nakakaalam na mga planong hindi nyo ikasasama, kundi sa kabubuti, para dulutan tayo ng punong-puno ng pag-asa sa hinaharap. Pinapalakas lagi tayo ng Diyos. We speak strength sa buhay po ng bawat siya. Kausapin natin siya. Purihin natin siya. Nakatapos ang kalahating taon, pumasok ang July, may revelation, may instruction sa atin ng Diyos. May bagong oportunidad. Masarap mabuhay dahil ini-empowered tayo ng Holy Spirit. We speak joy. Ang bunga ng banal na Espiritu, kagalakan. Suko lang natin ang buhay natin sa Diyos. Pag sinuko natin ang buhay natin sa Diyos, may kagalakan. May kapayapaan. Makakaawit ka. Papasalamatan mo si Lord. Lord, ibang-iba na ako ngayon. Salamat, narating ko ang ganito katayuan sa buhay. Salamat sa pribilehiyo na binuhay mo pa ako. Dati, kaunti na ako namatay. Pero ngayon, nagpapasalamat ako sa iyo. Dati, nag-isip na ako magpakamatay noon. Pero hindi natuloy. Dahil maganda pala ang plano mo sa aking buhay. Kaya, awitan natin ang Diyos. Niregaluhan ka ng Diyos ng mga anak. Niregaluhan ka ng Diyos ng mga apo. Binigyan ka pa ng negosyo. Pinagkalooban ka ng mabuting pamilya. Kaibigan, kapag-anak. Pasalamatan mo sa Diyos yan. Binigyan ka ng karunungan para i-handle ang pinamahala sa iyo ng Diyos. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang. Suko mo ang buhay mo. Lahat ng kwarto ng katawan mo, ibigay mo sa Diyos. Lahat ng bahagi ng katawan mo, bigay mo sa Diyos. Total surrender. Surrender life is a powerful life. Surrender life is a conqueror life. Surrender life is an overcomer life.
Marami pang magagandang bagay na gagawin ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Iaalay ang puso ko sa'yo. Yung binibigkas mong panalangin ngayon, litrato yan na maganda kinabukasan ng angkan mo, pamilya mo, ng mga kaibigan mo at kamag-anak mo. Lalakas sila kapag malakas ka. Kasi binigay mo ang buhay mo sa Diyos. Bawat salitang lalabas sa ating bibig, bubuhay yan ng pangarap. Maghahatid yan ng pag-asa. Bawat napatungan ng kamay mo, may sakit gagaling. Kasi may authority tayo. Malaya tayo. Magtatagumpay tayo. Yes, oh God. Sige, kausapin natin si Lord. Narito man kayo, nasa tahanan man kayo, nasa ibang bansa man kayo. Bigay natin ang buhay natin sa Diyos. Wala na tayong mapupuntahan pang iba kundi siya. Sa presensya niya, may kasapatan ng buhay natin. Sa presensya niya, may kakontentuhan. Magiging masaya. Ma-enjoy natin ang buhay dito sa mundong ito kung nakasuko ang buhay natin kay Jesus. Tulad po ng ating inawit, ang puso ko'y sa'yo, sabi doon sa awitin. Ngayon po umaga ako'y mananalangin ng simpleng panalangin. Marahil kayo nasa ibang bansa. Marahil kayo ay narito sa Pilipinas, sa tahanan. Marahil kayo ay naririto. Sumunod kayo sa aking panalangin, sabihin nyo, Panginoong Jesus, salamat po sa iyong pag-ibig, pagpapalaya, pagpapatawad, at pagliligtas sa aking buhay. Inaamin ko po, wala po akong magagawa kung ako'y hiwalay sa iyo. Inaamin ko po, nagkamali ako. Salamat sa kapatawaran. Maghari ka, Panginoon Jesus, sa aking puso bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Amen. Ako na lamang po mananalangin, Lord. Nakikita niyo po yung mga tumanggap. Marahil narito sila sa Pilipinas, nasa ibang bansa. Salamat na natuklasan nila, na-discover nila ang sekreto ng matagumpay na buhay. Ang sumuko sa anak mong sa Jesus. Pagpalain niyo sila. Salamat po na ang pangalan nila ay nakasulat sa aklat ng buhay. Pagpalain niyo sila. At yung mga kahilingan nila, dinggin niyo. Kung ito man po ay sa kanilang pamilya, sa trabaho, o anumang personal nilang kahilingan, O Diyos, we speak answered prayer ngayong umaga sa kanilang buhay. Yung sinasabi nila sa inyo, alam na alam mo ito. Kahit po hibla ng buhok namin, bilangin nyo. At salamat, ito po yung simula ng breakthrough nila. Dahil isinuko nila ang buhay nila. Lord, gagabayan nyo sila. Ano man kanilang mga pagpapasya at desisyon. Yung panalangin nila sa kanilang mga angkan, pamilya, kaibigan, we speak salvation sa kanilang buhay. Lord, sila po yung gagamitin nyo para magkaroon ng revival ang bawat pamilya. At ang mga tahanan po ng bawat isa ay magiging house of prayer, house of love, house of unity, house of humility. Sa Jesus palagi ang pag-uusapan. Kagaya po ng tahanan ni Obed-Edom noong dinala yung Ark of the Covenant na sumisimbolo sa inyong presensya. Pinagpala nyo ang kanyang pamilya, ang kanyang tahanan. Ganon din po, Ama, yung mga tahanan ng bawat siya, ang presensya nyo ay nandoon. Kaya paganda ng paganda ito, pabuti ng pabuti. We speak promotion sa pamilya ng bawat isa. Yung mga anak nila, apo, yung ginagawa nilang pagtatanim, sakripisyo ng mga magulang, aani ito. Lahat sila aakayat na entablado, magtatapos sila ng pag-aaral, gagandaan po ang buhay ng mga kabataan. In Jesus' name. Lord, salamat po yung mga ipinagpe-pray nila ko ito mapoy negosyo. Hindi ko po alam ito.
to may isa ka, negosyo, trabaho sa gobyerno, sa private sector, sa ibang bansa. Lord, yung mga OFW, o anuman, yung mga resources na ipinagkatiwala nyo sa kanila, pagpalain nyo po ito. Lord, I declare na i-bless nyo ito. Makokonect sila sa mga tamang tao, kingdom helper, destiny helper, at i-bless nyo, paganda ng paganda, paunlad ng paunlad. We speak harvest. Lord, hurabasakakanda sikarabakaraba sa buhay po ng bawat isa. We speak blessing. Open heaven sa lahat, sa tahanan, sa mga kabuhayan nila. At gagamitin nyo kami at ang pamilya po namin maglilingkod sa inyo. We speak spiritual gifts sa angkan at pamilya po ng bawat isa. At we release anointing of the Holy Spirit sa buhay po ng bawat isa, sa lahat na nakikinig. May mga spiritual na gifts kayo. Marahil sila ay apostol, prophet, evangelist, pastor, teacher, o sa pagkakawang gawa, sa pagtulong, Dorcas anointing magpoplo, o anumang kung saan sila mahusay, kung saan sila magaling, mga talent. Lord, we release anointing of the Holy Spirit. Ito ang magiging kagalakan nila, ang paglingkuran po kayo. Maraming salamat po, at sila ay gagamitin nyo tulad ng sinabi nyo sa inyong salita sa Jerusalem, Judea, Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig. Gagamitin nyo po ang bawat isa sa aming pamilya, kaibigan, kamag-anak, to win soul and make disciple. O Diyos, salamat sa kaligtasan ng mga taong konektado po sa amin. Salamat, hindi lamang po ang bawat isa na naririto ang inyong i-bless, ang buong body of Christ. Lahat po na nagdaraos ang gawain ngayong umaga sa Pilipinas, anumang pangalan ng church nila, i-bless nyo. I apply the blood of Jesus sa pamilya at ang kanang buong body of Christ. Walang aksidente, walang sakuna, trahedya. Even anumang uri ng kanilang mga sasakyan, single, tricycle, four wheels, aeroplano, barko, I cancel any spirit ng accident, sakuna. Wala itong karapatan. May authority kami. Pinagkalooban nyo kami ng authority dahil isinuko namin ang buhay namin kay Jesus. Walang sakuna. Lahat ng natural evil calamities ay cancel sa angkan at pamilya ng bawat isa. Sa lahat na nakakonect sa website na ito, sa buong body of Christ, I apply the blood of Jesus. Kung paano nung panahon ni Moises, lahat ng may pahid ng dugo ng hayop, nilalampasan ng salot, nilalampasan ng angel of death. Ganon din po, sa panahon namin ngayon, kami nasa New Covenant, dugo na Jesus ang nakatakip sa angkan ng bawat isa. Dugo na Jesus ang nakatakip sa tahanan ng bawat isa. Dugo na Jesus ang nakatakip sa kabuhayan ng bawat isa. Kaya walang natural evil calamities, trahedya, sunog. Lahat wala po ito sa pangalan ni Jesus. Even mga sickness and diseases. Lord, we speak healing sa lahat ng may karamdaman. Lord, we speak strength, healing kay Nanay Belen. We speak healing kay Ma'am Richelle. In Jesus' name. We speak complete healing kay Binoy. Sa lahat ng mga labuan sa amin na may mga sipon o lagnat, kakilala, kaibigan, we speak healing right now, ngayon pong umaga. Yung mga nasa ospital, we speak healing. Babangon sila, lalakas sila, mabubuhay pa sila ng matagal. Sa lahat ng mga may karamdaman, maging yung anak ni Ma'am Richelle, we speak life, O Diyos. Let your will be done sa buhay ng batang ito, in Jesus' name. Sa lahat po, nasa ibang bansa man, lahat ng may karamdaman, we speak healing, strength, we speak life, we speak salvation. Thank you po sa opportunity na ipinagkatiwala nyo sa amin, ang minamahal po namin bansa, pagpalain nyo. Mula sa aming Pangulo, yung 118 milyong Pilipino, maging yung mga nasa bilangguan, kasama ng mga OFW, lahat ng Pilipino, bless them. We speak blessing sa kanilang buhay. At we speak salvation in Jesus' name. We speak freedom sa buhay po ng bawat isa. We declare that Jesus is Lord over the world. We declare that Jesus is Lord over our family. We declare that Jesus is Lord over body of Christ. Masaya kami dahil may relasyon kami kay Kristo. Naging anak mo kami. Nakasulat ang aming pangalan sa aklat ng buhay. In the name of Jesus, nagkaroon kami ng buhay na wala hanggan. Tinatakan kami ng Espiritu Santo at naging tagapagmana po ng inyong kaharian. We are blessed. We are anointed. We are appointed. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless us all po.
Praise God, makakaupo na po tayo.